Ano may meron pong mga good news sa ating bansang Pilipinas bago po tayo dumako sa mga balita po natin. Abay, yung diborsyo ay malapit na pong maluto, ha? Kasi bakit? Bakit nais po ng mga Pilipino po yan, yung diborsyo na yan? Kasi marami po nagsasama sa mga Pilipino na gustong maghiwalay, mag-asawang Pilipino-Pilipina, na gusto na maghiwalay kasi hindi maganda yung kanilang relasyon, ha? Ang problema, hindi makahabang buhay na lang na nagsasakripisyo kasi nga walang diborsyo sa bansang Pilipinas. Ngayon, sinasabi nga na maraming tumututol sa diborsyo. Kapag ito'y naging batas, mga kababayan, ay mahirap ng pigilan, ha? Kasi para sa kaalaman po ninyo, inaprubahan na sa ikalawang pagbasa sa Kamara de Representante ang Absolute Divorce Bill. Palibasa kasi marami sa pagsasama ng mag-asawa ang umaasim na sa dakong huli sa maraming dahilan, ha? Kasama riyan yung pagtataksil, pananakit, sinasabi na psychological incapacity, kabadingan, katumbuyan at iba pang at marami pang iba, ha? Yan ang dahilan kung bakit maraming couples ang gustong maglibin na lang, ha? Alam nyo, tama po yan, eh. Kasi nung araw, mali po ang katuruan ng mga matatandang Pilipino. Mali, maraming mali. Kasi sabi nila, pag bago kayo magpakasal, ay bago kayo magsama, magpakasal muna. Pero sa panahon po ngayon, iba na ang takbo ng mundo, mga kababayan. Iba na ang takbo ng iba na ang takbo ng utak ng mga tao, ha? Bakit? Ganito po yan, eh. Dapat bago ka mapakasalan yung tao na yan, kilalanin mo muna. Sabi nga ng mga eksperto, bago ka raw magpakasal, sa huling pag-aaral po ng mga eksperto, pagdating po sa usaping relasyon, bago ka raw mag-asawa, magpasakal, lalong-lalong sa bansang Pilipinas, okay lang na mag-live-in muna kayo, ha? Iba kasi katuroy nung araw, eh. Kailangan daw magpakasal muna bago magsanib siya. Ngayon, ganito po yan. Bakit? Kasi sabi nga, wag mong husgahan kaagad ng isang tao hanggat hindi mo pa nakakasama yan sa buhay. Halimbawa, nakilala mo lang dyan kung saan-saan, magandang pakita sa'yo, mabait sa lahat-lahat. Siyempre, vice versa, babae, lalaki. Hindi mo pa nakakasama, eh. Pero pag nakasama mo na sa isang bubong ang karelasyon mo, doon makikilala yan yung tunay niyang pagkatao. Kaya tama lang din naman yan na okay lang yung mag-live-in muna, ha? Para sa ating sarili. Kasi pwedeng maghiwalay pagka ito palang nakasama ko sa buhay, eh. May sira pala sa ulo ito, eh. Ha? May topak pala ito, mairitin ng ulo, mahirap na. Kung nagpakasal kayo, di ang hirap ngayon, ha? Hindi kayo pwede maghiwalay. Habang buhay ka magsasakripisyo ngayon, ha? Kaya dapat lang po, ha? Na kasi pero como sabi nga, mga bansang Kristiyano po tayo, marami pong tumututol dyan, lalo yung mga nasa simbahan, yung mga kaparian, ha? Ang kasal kasi ay parang habang buhay na commitment, babae at lalaki, na sinumpaan daw sa harap ng Diyos, sabi nila, ha? Ngunit sakaling mapagtibay ng ganap ang naturang bill, ang mga gawa lang ng mga taga-kontra, yung mga kontra ay magprotesta sa mataas na hukuman sa Korte Suprema. Pero malamang na mananalo pa rin ang pagpapatupad ng batas, mga kababayan. Napakadali kasi itong magpakasal. Napakadali magpakasal lalo na sa mga kabataan na sumasapit na sa legal na edad. Marahil dapat na magkaroon ng mga mahigpit na requirements sa mga ikinakasal upang tiyaking handa na sila emotionally at financial stable upang makapagtaguyod ng isang pamilya. Sabi nga ng matatanda, ang pagsasama raw ay hindi parang kaning isusubo na iluluwa kapag napaso. Baguhin na po natin yung mindset na yan. Ngayon, ang dami nagsasama po sa Pilipinas na hindi talaga pwede maghiwalay. Kasi nga walang diborsyo, di mo ba? Gustong-gusto nang umalis. Yung babae gustong maghanap ng ibang yung maging maligaya siya, makatagpo siya ng matino, hindi lasenggo, hindi nananakid.
masipag na lalaki, naghaya mga ganyan, yung may pangarap sa buhay. Paano kung nakapag-asawa ka ng pogi nga, ang type na type mo, pogi nung araw. Yan. Pogi kasi kaya mo pinakasalan, yung babae niligawan yung pogi. Ginawa lahat ng babae para maging aka niya yung pogi, ha? Macho na, pogi pa. Yung pala, pag nagsasama na sila, Becky pala. Wala ba? Ha? Poging-pogi nung nagsasama na sila. Abay, Becky pala, si Pogi. Ang gusto pala, kapwa lalaki. Ngayon, nagpakasal. Paano kayo ngayon magdi-divorce, ha? Depende kung marami kang pera, pwede mo yan. Sa Pilipinas, nangyayari po yan. Marami kang pera, may paraan lahat eh. Pero kung pangkaraniwan kang Pilipino, tapos gusto mo makipaghiwalay, kasal ka na. Permado ni father, permado ni abogado, permado ni mayor sa City Hall, malabo pa. Ha? Malabo pa sa sabaw ng pusit na pwede kang maghiwalay hanggat hindi po na ipapasa yung divorce bill. Ngayon, kapag naipasa na po yan, napakadali na. Malaya na ang bawat isa. Ha? Dito sa Japan, napakadaling maghiwalay dito yung mga mag-asawa eh. Kung ayaw mo na, may sira pala sa ulo ng napangasawa ko, punta ka lang sa City Hall, pirmahan kayo, tapos ng usapan. Sa Pilipinas, katakot-takot na sakripisyo ng iba dyan, nakapakasawa ka nga ng pogi, tamad naman, ha? Batugan naman, ha? Tatamad-tamad, walang kinabukasan, painom-inom, ha? Alam mo, kahit anong pogi pa yan, anong ganda pa yan, pag nagugutom ka na, pangit na yan. Tama po ba, ha? Kaya abangan nyo po yan, malapit ng maluto sa madaling salita.